natupad na ang lahat ng palatandaang ibinabala ng ating Panginoon Kristo bago dumating ang araw ng paghuhukom. Sinabi na muna noon pa ang mga mangyayari sa mundo bago ang araw ng paghuhukom. Pakinggan nyo, dito po sa Mateo sa 24:33, 6 hanggang 8. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito ay talasasin ninyo, na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako, datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Hindi po mahirap malaman kung malayo pa o malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoon Kristo, sapagkat may mga ibinigay siyang palatandaang magaganap muna at masasaksihan po ng mga tao. Ang dalawang digmaang pangsanlibutan, kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, makakarinig kayo ng mga digmaan. Anong uring digmaan ito? Aalingaw-ngaw. Gaya po ng tinalakay na natin sa mga nagdaan, ang katuparan po nito ay ang pagsiklab ng unang digmaang pambuong daigdig noong July 27 nang nilusob ng bansang Austria ang bansang Serbia. Akala ng mga tao nung katapusan na ng mundo o kaya magwawakas na yung digmaan, pero anong ipinagpauna ng Panginoon Kristo? Hindi pa ang wakas, sapagkat ang sabi niya, titindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Kaya sumiklab po ang Second World War o ikalawang digmaang pambuong daigdig. Anong magaganap pagkatapos pa nito? Ang sabi po, mga kagutom, paglindol sa iba't ibang dako at pasimula ng kahirapan. Hindi po ba't nangyari na ang lahat ng mga ito? At ang iba po ay patuloy pang nangyayari at nasasaksihan ng maraming tao? Ano po ang nais patunayan sa atin ng lahat ng ito? Ayon sa Panginoon Kristo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya'y malapit na. Si Kristo, malapit na. Nasa mga pintuan nga. Ano pa po ang magaganap sa mundo? Katunayang ang yugto ng ating panahon ang napakalapit na sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ang babasahin natin nasa Lucas sa 21:11 at 27. Batay po dito sa isang salin ng Biblia Contemporary English Version, sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Magkakaroon ng matitinding mga paglindol, at sa maraming mga dako ang mga tao ay mamamatay sa gutom at makakaranas ng nakasisindak na mga sakit. Lahat ng uri ng nakatatakot na mga bagay ay makikita sa himpapawid. Sa gayon, ang anak ng tao ay makikita na dumarating na nasa isang alapaap na may dakilang kapangyarihan at kalwalhatian. Mga magulang at mga kaibigan, hindi po ba't nakasisindak na sakit o karamdaman itong virus na kumalat ngayon sa buong daigdig? Ito isipin po ninyo. Gaano na po karaming tao sa buong mundo ang nawalan ng kabuhayan, maging ng kanilang buhay, dahil po sa pandemyang ito na COVID-19. Anong susunod na pangyayari kapag naganap na po ang matitinding paglindol at nakasisindak na mga sakit? Ayon po sa ating Panginoon Kristo, sa gayon, ang anak ng tao, ang Panginoon Kristo ang tinutukoy, ay makikita na dumarating na nasa isang alapaap. Kaya ano po ang lalo nagpapatunay na talagang may magaganap na paghuhukom? Basahin na po natin ang patotoo ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom.
Sino po ang nagtakda ng kamatayan sa ating lahat, mga kaibigan? Walang tututol sa inyo. Hindi po ba't ang Panginoon Diyos na siya ring nagtakda ng paghuhukom? Meron po bang kakayahan ng sino mang tao sa mundong ito na pigilin ang pagdating ng kanyang kamatayan? Wala po. Sapagkat itinakda ito ng Panginoon Diyos. Kaya kung paanong natutupad ang kamatayan, tiyak po, matutupad din ang araw ng paghuhukom. Mga kaibigan at mga magulang, upang hindi tayo mapahamak sa pagbabalik ng Panginoon Kristo o sa araw po ng paghuhukom, ano ang ipinagagawa niya sa ating lahat? Basahin natin ang kanyang pahayag sa Mateo sa 24:44. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Yamang tiyak na tiyak po ang pagbabalik ng ating Panginoon Kristo na siyang araw ng paghukom. Ano po ang kanyang ipinagagawa sa atin para tayo hindi mapahamak? Ang sabi niya, kayo'y magsihanda naman. Mga magulang at mga kaibigan, tinatanong po namin kayo, nakahanda na po ba kayo? Nakagayak na po ba kayo at ang inyong buong sangbahayan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po ang dahilan at dapat nating sundin ang paghahanda? Sapagkat ayon din po sa ating Panginoong Hesukristo, paririto siya, si Kristo, sa oras na hindi natin iniisip. Bakit ang sabi paririto ang ating Panginoong Hesukristo sa oras na hindi natin iniisip? Sa anong kalagayan po ba daratnan ng Panginoon Kristo ang mga tao sa sanglibutang ito? Basahin natin dito po sa Lucas sa 17:26 hanggang 30 pa. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sana po ay napansin ninyo kung nasa anong kalagayan ang mga tao sa panahon ni Noe nang dumating ang baha at ang mga tao sa panahon po ni Lot nang umulan ng apoy at asupre. Nasa anong kalagayan po sila noon? Abala po sila sa mga bagay na panlupa lamang. Hindi po nila pinaghandaan ng ibinabalang kapahamakang magaganap. Ang sabi nga po sa talata ng Biblia, noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Hindi lang yon. Gayon din po anya noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Kaya, ano po ang nangyari sa kanila? Silang lahat po ay napahamak. Ano po ang ipinagugunita sa atin ng kapahamakang naganap sa panahon ni Noe? Bahang gunaw. At sa panahon po ni Lot, na umulan po ng apoy at asupre mula sa langit. Ayon po sa talata ng Biblia, gayon din ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit naman po may mga tao sa panahon ni Lot na may pagkakataon na sana na maligtas, ngunit napahamak pa, sapagkat inisip nila, batay po sa talata, at inari nilang biro ang ibinabala sa kanila. Pakinggan ninyo ang katunayan. Genesis 19:12 hanggang 14, sinabi ng dalawang panauhin kay Lot,
madali ka. Isama mong lahat